Ako ngayon ang tanong sa pagtundog. Ang mga mo ng Diyos, niningatag na sa kabuntagon, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagday, paghimaya ng nagkarimo, tungkol sa panahon ng ihatagan ni kanamo, ngayon kami makasimba kanimo sa Espiritu sa kamituoran. Salamat sa opportunities kinabuhi, sa tangan niya pa kami niningat kalibutan, Jesus sa kadakong panalangin, Father God, kami makapangalagan pa ng kanimo. Ang ginatugyan nga kanimo, ang among pagkabuhaton karon, nga kining tanan maghahatag lamang ang tinuod nga pagpasidungog, pagday paghimaya nga nagkanimo. Kini ang ginatugyan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, daghang salamat o mangingat ang tanan. Yes, usa ka dako nga opportunity na usab no nga actually gina-follow ni Glinda ang mga libro nga pang tudlo gyud, especially sa mga pagtulunan sa Biblia, ug na siya karon sa faith race no. Just remember, ang faith race mo ay pinaka-importante sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kung wala man kay kapahulayan sa imong pagkinabuhi kada adlaw, failure ka nga Kristohanon no. Kaya ang usa ka Kristohanon kinahanglan magkinabuhi gud siya nga relax. Magkinabuhi siya nga nay kalinaw, moment by moment sabat no. Magkinabuhi siya nga relaxed mental attitude. So kung dili nimo ma-break ang faith barrier, wala kay faith race, failure ka na daan nga Christian no. Kaya ang kabubuton yun sa Diyos atong kinabuhi nga malinawon pa matagkaroon og unya. Walay mga complain, kasi ang usa ka magtotoo nga mag-complain man god, nagpaila sa iyang pagkakulang sa pagtuo. Mga daling masuko, nagpaila sa iyang pagkakulang sa iyang pagtuo, pagsalig sa Diyos. Maghisguta sa mga panginhanglanon nato, no? Tama man tong gisulti ka ganina nga gisulbag gani ni Jesus Christ ang pinaka-kritis nga problema nato. Ang sa may pinakadakong problema nato ang kaluwasan, gisulbag gani niya dito sa cross no. Gibuhisan niya siyang kinabuhi. Ug unsa pa ang atong mga details of life no. Nga kana dili niya sulbaron, nga dili na kinahanglan niya pakamatyan sa cross. Ang inyong bugas nga kinahanglanon, ang inyong siguro maintenance kung kinahanglan mo matambal, ang Diyos powerful no. Gamhanan siya ug walay butang nga dili niya mahimo. Ug busa kinahanglan nga ma-break na to ang gitawag na tong faith barrier, kanang mga pagduha-duha. Dapat wala na nastuwa. Dapat ana sa tuwa ang pagtuo ug pagsalig sa pagkamaluluyon sa Dios, pagkagamhanan sa Dios, o pagkamatinabangon sa Diyos. So well, by this time, matingala siguro kamo nga nagbalik paghapon ako nini nga pagtuon, tungod kaya kung nakita, importante gud kayo kini alang nato nga mga magtotoo. O yes, atong gitunan kini siya dito sa atong anniversary, kini gitawag na itong category of grace. Ayaw kami kahibulong kay in repetition, people will learn, no? Ubusa ato yung ginabalik-balik kini siya kasi sa categories of grace halos makuha nimo ang tanan nga gitawag na to principles diya sa Kristohanon nga pagpangalagad. So adunay walo ka kategorya kini siya ang atong pagatunan karon. Diri sa 2 Peter 3:18 nagaingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Adunay duha ka butang diri nga gisgutan. We need to grow in grace. Number 1 is grace. Number 2, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Abroad kayo na siya, dako kayo ng subject ka nang gitawag na to, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa seminary, gitawag na to ka na siya of Christology, study about Christ.
So, dili na to matikap ka na karon. Focus lang sa kita sa grace. We need to grow in grace. Sa John 1:16, for of His fullness we have all received, and grace upon grace. Sa James 4:6, but He gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Now, nindot kini siya na versikulo, no? But He gives a greater grace. Nagisdot sa mitungod sa maturity, no? Gusto niya nga magtubog na tanan sa paghamtong, no? Dili lang nakadawat tas gracias kaluwasan, kundi gusto niya nga makadawat kita sa greater grace. Ang greater grace na experience nimo kana siya when you grow to spiritual maturity. Therefore, it says, God is opposed to the proud. Kung napay arrogance diya sa imong kinabuhi, ang Diyos dili gid siya malipay niya ng kinabuhian. Ang Diyos dili gid niya gusto nga napay garmo sa atong kinabuhi. But gives grace to the humble. Buot na yung pasabot nga magkinabuhi kita nga magapaubos sa kabubuton sa Diyos. Not in the energy of the flesh, but in the energy of the Spirit. James 1:16-17, do not be deceived, my brethren. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Dili kita dapat magpalingla. Muna niyang gingo din sa James, no? Sa Santiago. Do not be deceived by brethren. Anong niyo siya nga ayaw ka mo pagpalingla, mga kaigsunan. O sa mga good, magula-hula man ta na ang atong mga maayong butang na nadawat, murag ato mapaningkamot. So, murag inana atong una-una, no? Naangko na ko ni tungod na ko, tungod kay nagtrabaho ko maayo, tungod kay naggusyo ko, tungod kay maayo ko nga tao, butan ko nga tao, murag anang atong una-una. Now, just remember, ang James 1:16-17 nagaingon, do not be deceived. Ayaw ka mo pagpalingla, my brethren. Every good, saan lang every good, tanang mga material yung mga butang. Imong kinabuhi, nga maitag pong lawas, nakitrabaho, naki-income, naki mga higala, naki-simbahan, naki pastor, teacher, nga nagatudlo kanimo. Every good gift, every good and perfect gift is from above. Wala ato nini, no? So coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Wa siya pagkausap. O kung sa siya kaniyang to in eternity past, wapay tao nga gibuhat niya. Grasyoso na siya in eternity past, hantod karon wa gid siya pagkausap. Grasyoso yun siya. Grasya gid ang gitawag na to atong kinabuhi. Sa 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am. O kining gihisgutan ni Apostol Pablo. Wala kang Apostol Paul nini. Muna min siya na tungod sa grasya sa Diyos o pinaagi sa grasya sa Diyos, ako na himong mao ako. No? I am what I am. So muning gisgutan ni Apostol Pablo. Wa nagangkon sa Apostol Pablo nga muning nahimo kong apostolis kay butan kay ko. Wala nagsulti sa Apostol Pablo niya na. O muning nahimo kong apostolis kay perti na ko kamaayo nga tao. Wa siya naghisgot niya na, no? But Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. Kung unsa man ta karon, dili ni tungod nato, kundi tungod kini siya sa Dios. Kung unsa man imong kahimtang karon, it is not because of you, but because of Him. That's the grace of God. Kaya ang grasya sa Dios, naibalot kita from eternity past, wala pa'y tao nga gibuhat, grasya na ginang Diyos. Huwag mo na ginang siya. Nanasiya ang compassion, nanasiya ang kindness, goodness, righteousness, nanasiya. Perfect God siya. Huwag sa walay lama nga kahugaw sa iyahang pagka-Diyos. Huwag sa makaingon kita na grasya ginang Diyos. O sa inyo, wala ka sa grasya sa Diyos, kaluwasan lang, no? Just remember that it is not just salvation. Dili lang kay kaluwasan lang na mo yung kita nga grasya sa Diyos nga naluwas ko. No.
Ang atong mga pagkaon, grasya sa Diyos. Nagtanong ba kag humay? Wala man. Pero nganong niabot ang humay sa imong lamisa? Nanakot ba kag isda para magsugba ka? Wala. Pero nganong niabot ang isda sa imong lamisa? It is because of God's grace. Gipatubo niya yung humayan sa nagkalalaing mga dapit. Ang ubang gini siguro, ang ubang ikaw na turon. Sa laing nason pa gani siguro ni. Pero nganong niabot sa tuwa? Ang mga isda, nganong makakaon pag isda. Sigig panganak, millions na mga isda na madakpan kadadlaw kag bigyan hurot. Ang mga hayop, sigig panganak. Mga manok, sigig pangitlog, kinsa hilig ng itlog niya. That's the grace of God. Tungod kay dili niya pwede nga dili i-provide ang atong mga panginahanglanon. So we need to crack the barrier of faith, no? Dapat makalabang na ta sa ato ang gitawagan na pagtuo diya sa pagka-gitawag na ito maduha-duhaon, no? Pagkahadlok sa mga butang ng kalibutanon, no? We need to put our whole trust to our powerful God. And then sa Ephesians 2:7, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. This talks about eternity. Sa diyang matubang na niya takang Kristo Jesus, ipakita niya ang surpassing riches of His grace. Kung sa kadakot bilang iyang grasya nga ni kanatok. Now, adunay 3 phases of God's plan. Phase 1 is salvation. We know that, no? Salvation, mo na gitawag na to, usa kadako nga grasya sa Dios nga gihatag ni kanatok nga pinagi sa atong pagtuo sa buktong buhat ni Jesus Christ sa cross. No? Just remember, no? Ayaw na nagdugangi, no? Ayaw na nagdugangi ang buhat ni Jesus Christ sa cross. It is enough. Enough na nga nakaluwas ni muna. When Jesus Christ said, "Titilistay" sa John 19:30, that means, it is enough. Wala na ikadugang ang tao. Bisag gamay. Just purely believe. Just purely trust to the pure work of Jesus Christ on the cross. Mao na yung makaluwas nimo. Kinahanglan imong pagatuuhan ka na ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. And then, phase 2 is Christian way of life. Yes, opportunity sa Diyos, samtang buhay pa ka, diadagan ka sa Diyos of time, and then makapangalagat ka niya, back in the power of the Holy Spirit. And then, phase 3, eternity. Sa dihang dito na niya ka sa atubangan ni Kristo Jesus. No? Sa dihang matubang na kita sa atubangan ni Kristo Jesus, after sa Bema Seat judgment, we will live for all eternity with the Lord Jesus Christ. Sa phase 1 plan, salvation, kinahanglan nga makabaton kita og positional sanctification. Now, just remember, God's standard is 100% righteousness. Wala usa nga makaadto sa langit nga may lama sa iyang kinabuhi. Now, kinahanglan masabtan ka na siya, no? Ang Diyos balaan, o dili siya pwede makig-uban dito na sa langit kung usa ka magkasasala. O busa, kinahanglan 100% righteous yun ta. Kung dili man nato kaya maangton ang 100% righteousness, pinagi sa itong kaugalingong pagpahingkamot, o busa, Jesus Christ died on the cross. And He paid the penalty for all sins. O sa katla, nang iturong ka kang Kristo Jesus nga mong Ginoo manuluwas, giyatagan kanya 100% righteousness. Sumala pa sa Roma 3:22, Pilipos 3:9, o bisa man sa 2 Corinthians 5:21. So nakabatong ka o 100% righteousness the moment you believe in the Lord Jesus Christ. O tungod niya na, kaya na kay positional righteousness or positional sanctification, makapasad na ka sa standard sa Diyos, makasulog na kang langit, mo ka na nakaluwas na to. Tungod ka natay 100% righteousness. Christ's righteousness was imputed to us at the moment of faith. O na, no? Ang gihisgot na din na sa positional sanctification.
Kaysa imong pagtuo, gihatagan kag 100% nga pagkamatarong. Mao ka lang gingon ni Apostol Pablo, wala ko makabaton og pagkamatarong pinasikat sa pagsunod sa balaod, kundi pinagi sa akong pagtuo kag Kristo, nakabaton ako og pagkamatarong nga iya ni Kristo. Philippians 3:9. Then Christian way of life, mao kining gitawag og experiential sanctification. Dili ka makapangalagad sa Dios if you are not clean. Ginabalik-balik din ako, no? Dili ka pwede makapangalagad sa Diyos. Naganahuman lang ka nga nangalagad ka sa Diyos, pero in the sight of God, wala ka nagkapangalagad kaniya. Sa Christian way of life, kinahanglan you are clean before the Lord. You are experientially sanctified. You are in fellowship with God. Mao ka na makapangalagad ka sa Diyos. Kini nga itong paglingkod karon dinhi, kung ado naman lang tayo sala. Bisag sala lang sa una-una, bisag mali lang ang motibo. O bisag kami o na kay kasuko o pagdumot sa katong mga nangaging panahon, kung ibalik siya una-una ka na karon, wala kay business na magsimba sa Diyos. You cannot worship God when there is sin in your life. You must be clean. Kailangan limpyo ka sa ibangan sa Diyos. And then, phase 3, mga kinigitawag na ito, ultimate sanctification. Dito na niya kini sa eternity. Now, sa phase 1, faith in the saving work of Christ alone, wala na kayo dapat kadugang niya na. Sa phase 2, faith in God's word through principles, promises, doctrines, and techniques, and rules of living. And then sa ultimate sanctification, faith in God's eternal promises. Kinahanglan, aduna kita pagtuo sa eternal promises, mga saad sa Diyos para sa eternity. Sa mapangamitan ng pagkatanahon ta, kung si Jesus Christ nabanhaw sa cross, ituog kita na nabanhaw si Jesus Christ gikan sa pagkaminatay, nagatulo sa kita na pagkabanhawon mo sa kita niya sa diyang mamatay ta. Kung halimbawa mag-rapture man, nagatuo kita nga someday maapil kita sa rapture, mulupad kita ng walay pako, then wanto kita sa third heaven. So munang pagtuo sa mga gitawag na sa promises sa Diyos. Now, dito kita karoon sa definition and introduction na tungkol sa grace. Grace, all that God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Mabili nga ito ang definition, no? Sa grace. God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Second definition, grace is the plan and the policy of God for bestowing His unmerited love and favor on sinful humanity. Makasasala kita. Makasasala ka. So grace is God's policy to deal with all mankind. Sa iyong pagdala sa katawan, policy niya is grace. And then grace precedes before judgment. There is no judgment kung wala'y grasya. Mag-unag ilang grasya. Now, sa categories of grace, number 1 is common grace. Now, just remember, sa common grace generally refers to the blessings that God extends to all mankind, including divine maintenance of the universe. Itawag ni siya common grace. O ganun nga atong universe, connected ka with one another, ganun nga, wala mupaspas o tuyok ng atong kalibutan. This is just part of the common grace. Atong nakita din ang Diyos, iya lamang ipaikot ang kalibutan, pinaig sa iyang gamay kayo ang kamot. So, basta naguna-una tahan nga, naitako kayong makina nga nag-andar, o ng kalibutan, nagtuyok o hinay, no, wala. It is because of the power of God. O mga kini karon nga naginawa pa ta, tingnan kita, nganong naman di gravitational force, no? Unta, kung ako'y gravity, kita siguro karon, magpanlupad ng kawanangan.
Di ta mo stay diri sa yuta. Pero nganong na gravitational force? It is because of God's grace. So it includes natural bounties that sustain life on earth. Apil na mong mga panginhanglanon, no? Sa Matthew 5:45, at nakita din na, ang Diyos nagpasiga sa adlaw para sa mga matarong at sa dili matarong. That's common grace. No? Kung gitawag sa common kay para sa tanan, no? Ang Diyos nagpaulan dili lamang sa mga matarong kundi pati sa mga dili matarong. Ako nang decide atong Bible study nato, no? Wa kita kakitag ulan nga kung ay matarong diri rin nagulan sa matarong nya ang tapa din ha kay di matarong di mulan sa iya. When God sent His rain, He sent it to everybody. So gitawag na to kana siya common grace, no? Now sa Colossians 1:16-17, Hebrews 1:3. So nag-discuss ka na siya nito sa to sustain life on earth. And then the restraint of Israel in the fallen world. Yes, apelya po ka na siya sa common grace. But just remember, common grace focus on the ministry of the Holy Spirit, clarification of the gospel for unbelievers. Most often, common grace is used in a specific reference to the Spirit's ministry toward unbelievers. So, doon ang focus sa gitawag na itong common grace. Ang common grace, just remember nga ang tao makasasala. Walang yung pagabuhaton ang tao na madawat sa tubangan sa Diyos. Wala yun. Dili kaya sa tao sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Nagkinahanglan kita sa trabaho sa Diyos. Huwag mo kining gitawag na ito o the work of the Holy Spirit. Now, kining gitawag na ito buluhaton sa balang Espiritu atong nakita kini siya, no? Sa common grace for salvation, sensibly human being born subsequent to the full freedom. Pagkahimugso yun na to, napanunod na to ang sala ni Adan ng iba. Napanunod na to. Whether we like it or not. Gi-impute sa tuwa ang Adam's original sin. At the same time, gi-impute po sa Ginoo ang iyang soul life. Now, ubang na pagtulunan nga nagatudlo nga ang tao daw nagsugod sa womb. No? Sa dihang si Mr. and Mrs. na sila'y gilingaw-lingaw sa kagabion, kanya may tubo ang gitawag na to bata sa sulod sa tagwangkan sa ilang inahan. So ang ilang pagtuon niya na nga gitawag nila kana sila nga dinha nagsugo daw ang life. Just remember, dili pwede ang tao makabuhat og tao. Just remember, ang tao dili pwede makabuhat og tao. So, dito sa womb, dili pa to siya tao. Gitawag to siya og biological life. Apan sa diyan ang usa ka bata ni gawa sa tagwangkan sa iyang inahan, dinha ang Dios nag-atang paggawas gyud niyo siya. Itagaan niya o soul life ang usa ka bata. Muna ang creationism. God is still the creator of everything. Siya ang nag-create sa life sa kinabuhi sa usa ka tawo. Busa kung may bata nga pagkahimugso patay, wala ang itagaan sa soul life sa Ginoo. Apan sa diyang nahimugso siya, itagaan niya soul life. Mao nang grasya na may kinabuhi karon. Grasya ang kinabuhi. Giginhawaan ta sa Dios. So nagsugod ang nagsugod ang atong soul life with God breath with His nostril. So mo nang ang atong lawas, our body plus soul kay gihipan sa Ginoo equals human life. Mo nang natay kinabuhi karon.
Pero ang human life, asa ganyan nag-start? Sa inyong pagkahimugso. Wa nag-start ang human life sa taguangkan sa iyang inahan. Mabay na teaching sa Trajonism. And we are not believing on Trajonism, we are believing on creationism. Sa creation ba? We believe on creation. So, diha, nito mo, ang sa kabata sa dihang nagdako na siya o nabot siya sa age of accountability, naibaro na siya o nakadungog na siya sa gospel. Pagkadungog niya sa gospel, just remember na siya old sinitured. Ang ilang original sin nasa iyaha. O ang pulong sa Diyos na gayon sa 1 Corinthians 2:13 o 14, ang usa ka tawong patay dili makasabot sa mga espirituhan ng butang. Meaning, ang dili pagtotoo, dili siya makasabot sa espirituhan ng butang. Dili niya kaya masabtan ka na siya. Ngayon man, espirituhan ng patay lang siya. Body and soul lang siya. Dichotomous. Kung body and soul lang siya, wala siya connection sa spirit. Wala siya human spirit. So, tungod niya na, kay patay siya spiritually, di siya kasabot. Pero kung may magwali siya, walihan siya sa may balita nito kay Jesus Christ sa cross, na nagbuhos sa iyang kinabuhi, para lang na ikaw ako, mamutuo, makakaplat sa kaluwasan, trabaho mo sa malaang espiritu ang pagpasabot niya. Trabaho sa malaang espiritu ang pagpasabot niya. Dili man siya makasabot sa espirituhan ng butang. So, ang dalang espiritu, mag-act siya as human spirit, tungkol wala pa human spirit ang sa katao, o sa tak na makanunod siya sa gospel, ipasabot sa malang espiritu ng pagkaniya, o sa ganun, mutuo siya. Now, just remember, gamay lang kaya siya ng doktrina, pero kung di mo na masabtan, kamurit siya puntahan. Sa ganun, mutuo siya. Now, just remember, ang pagtuo, itawag na ito ka na siya, non-meritorious. Buot sa wala yung merit. Kaya yung nga tao na nagtuong nga, tungkol silang pagtuo, naluwas sila. Just remember, ang atong pagtuo, wala yung merit. Ang merit, ang atong gituuhan. Si Jesus Christ ang nagbuhat sa cross para sa atong kaluwasan. Hindi kita. Ang Diyos ang nagbuhat sa kaluwasan. So, nituo ka sa nagbuhat dito sa cross, o sa atong pagtuo, trabaho sa dalang espiritu, ang paghila sa atong pagtuo, yung mahimong effective for salvation. It is the work of God, the Holy Spirit, ang nagtrabaho para maluwas ka. Dili ingon nga, naluwas, di ko, kaya nituo man ko. With human side, kung imong tanawon, human viewpoint, yes, tama. But we are not believing on human viewpoint. We believe on divine viewpoint. Ang divine viewpoint mo nga sabihin nito ka, pagtuo nimo, ang grasya sa Diyos nagpaduol sa inyo ha. Biduol ang grasya sa Diyos. O minun ang grasya sa Diyos. Okay. Tagahan ka kang human spirit. So, ngayon na kang trichotomos. Luwas na ka. Kay body and soul, dichotomos, pag nito ka, na-trichotomos na ka. Naluwas na ka. So, it is the work of the Holy Spirit that save you. Not because of your faith. But your faith is important. Important na yung pagtuo kung kabili man mo gawin ang grasya. So, munang tao lagi nga, sa ito pa, Pastor, kung lagi, kanang nagyapoy buhaton ang tao. Now, just remember nga, ang pagtuo, dili buhat. Nakabuhat ba ka sa nangitaw ka? Wala. Nabito na gitawag non-meritorious. No merit ang pagtuo. Ang trabaho sa bilang espiritu mo ay nakaluwas mo. So, hindi ka makapalhambog, mo nang sakripisyo sa tiyog na na pinagi sa pagtuo na luwas ka mo. Huwag ka na, gracias sa Diyos. Dili ka mo sa itong mga binuhatan. Gasa na sa Diyos. Aron dili ka makapanghambog niya na. Bisa man sa Titus 3:5. So, yun namin ang trabaho mo. Ang balang espiritu, pinagi sa common grace,
ang pulong sa mayong balita, nadunggan sa kandili magtotoo, di man siya kasabot, trabaho sa balanging espiritu ang pagpasabot sa iya, ha? Sabihan mo totoo siya, trabaho na mo sa balanging espiritu, ang paghimo sa kaluwasan ay epektibo ito kaniya. So wala nato, may tungod sa kaluwasan, wala. Trabaho ka sa Diyos, mo nang gitawag tayo, grace. We are saved by grace. Muna grasya, wala tayo gihimo kung hindi gihatanan sa Diyos. Now, sa 1 Corinthians 2:14, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand it because they are spiritually appraised. O ang usawa tao hindi magtotoo, hindi sila kasabot sa mga espirituanong butang. Ikaw ang gani, kaminawa, magtotoo naman gani ka. Kung kailan ka, di pa gani ka kasabot sa mga espirituanong butang. Hindi ka trabaho ang malang espiritu sa inyong pinabulit kung kailan ka. You need to be spiritual. You need to be clean before the Lord. You need to be in fellowship with God. You need to be experientially sanctified. And by that, ang balang espiritu magtatrabaho sa inyong kinabuhi. Muna divine God. Muna gitawag na ito, panunagad kung madawat sa tubangan sa Diyos. So, ang magtutungo ng gani, maglisod ng gani sa pag-produce of divine God, kung sa pa ang dili magtotoo. Wala sila yung madawat. Busa, grasya sa Diyos nga makakaplag sila kaluwasan. So, there are ministries of gospel hearing. Throughout all human history, the Holy Spirit ministry of common grace makes the message of salvation understandable to any unbeliever willing to listen. Sa 1 Corinthians 2:10. Trabaho sa Balanging Espiritu. The omnipotent Spirit illuminates the gospel so that listener is spiritually deep and incapable of understanding spiritual truth can make a decision for or against Christ. This is also called the Spirit's convicting ministry because his function in common grace is to convict or convince the unbeliever, as stated in John 16:8-11. The Holy Spirit will convict the world concerning sin, those who reject Jesus Christ, and then concerning righteousness, because Jesus Christ will go to the Father. That means matarong yun siya, kaya makapakig-fellowship man siya sa God the Father. O kung dito po nang kita, makatuputag langit, kaya naman po tayo absolute righteousness, we can also have fellowship with God someday, because we also have possessed experiential righteousness, and then Christ accepted by the Father. And concerning judgment, those who reject Christ shares with Satan's judgment in the lake of fire. So, trabaho sa Balanging Espiritu. Trabaho sa Balanging Espiritu ang pag-convict sa unbeliever na din masabtan niya nga nagkinahanglan siya nga makabaton siya og positional righteousness. Pasabton siya sa iyang sala. Ang iyang sala, di gyud makadala niya nga tos langit. Kinahanglan makabaton gyud siya positional righteousness, no? Concerning about sin, about righteousness, and about judgment. And then namin kita naman sa efficacious grace. Efficacious grace is the grace that God gives to those individuals who have made a non-meritorious decision to believe in Christ as Lord and Savior. God the Holy Spirit makes our faith in Christ effective for salvation. Salvation only becomes a reality when God the Holy Spirit makes a person's faith in Christ alone effective. Now, nayubang nga nagatuon nini nga ang salvation ni-consume siya o mga 5 seconds to 7 seconds. So meaning, kung nag-consume siya o 5 to 7 seconds, halimbawa, nituo ka karon, nituo ka kang Kristo ng imong, yes, ang ibuhat sa cross, mo lang yung makaluwas nimo. Pagtuo nimo niya na, yes, nagtrabaho pa ang Balanging Espiritu. First ng trabaho, mo nga, nakasabot ka sa gospel hearing, kaya nakakabot ka sa gospel hearing, ang Balanging Espiritu, iyang isulod na kanimo. Ang human spirit, iyang ihatag na kanimo. So, nahimo din kang reborn, nahimo din kang born again, nahimo kang rebirth, kung sa panay laing tawag nga, spiritual birth. So, munang nahitabo sa imong kinabuhi.
Na born again na ta. So, nindagan sa siya number of seconds. So, meaning, gikan sa grasya sa Diyos, diyan hindi ka na to. Hindi mo nang effective, no? So, God the Holy Spirit makes our faith in Christ effective for salvation. Salvation only becomes a reality when God the Holy Spirit makes a person's faith in Christ alone effective. Now, Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth. The gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promise, the Holy Spirit. Isinyohan na ka sa Malang Espiritu. The Spirit's ministry of efficacious grace makes the faith of the unbeliever effective for eternal salvation. When the unbeliever hears the gospel and accepts Christ as his Savior, he exhibits the faith of a spiritually dead person, still utterly helpless to bring life to himself because he is in the status of spiritually depraved or corrupt. Di man siya kaluwasan ng galingon, busa trabaho sa Malang Espiritu. Therefore, in grace, the Spirit provides the power necessary to make that human faith effective. Ephesians 2:8 and 9. Ephesians 1:13 or Romans 1:16 to 17. So without this ministry of the Holy Spirit, the unbeliever's faith could never produce intended result of eternal salvation. Walang mahimo ang tao sa iyang kaugaling paningkamot. Kung wala'y trabaho ang Malang Espiritu, busa, dalay din ang Diyos sa atong kaluwasan. So as soon as the Holy Spirit makes the unbeliever's faith effective for salvation, the Spirit's ministry of regeneration creates in him a human spirit. Munang na the human spirit for the invitation of God's own eternal life. So, just remember, kinsa na eternal life? God. But when you believe in the Lord Jesus Christ, He shared His eternal life to you. That's why you have also eternal life now. Bisang binsang mituog ang Kristo Jesus, wa man tayo eternal life. Ang Diyos man lang na eternal life. Pero sa dang mituog ka kang Kristo Jesus, you are now having eternal life. Now, meaning regenerated na ka, no birth, second birth, spiritual birth, or born again, as stated in Titus 3:5. Itawag siya washing of regeneration. Now, sa regeneration, the salvation work of the Holy Spirit that transfers an individual from his spiritual death to spiritual life. So, gitransfer ka, no? Dati, naka sa spiritual death. Padulong yung kaglinaw ang kalayong ta, no? But the moment you put your faith, gitransfer ka, imbis padulong ka sa lake of fire, karon padulong na ka sa eternal life. Padulong na ka sa kinabuhi mo lang katapusan. Trabaho ka na siya sa Diyos. A theological term for the act of being born again, no? Or spiritual birth, sa John 3:3, katong nag-istorya sa Nicodemus kay Jesus Christ. So since all members of the human race inherit Adam's corrupt nature, all are born physically alive but spiritually dead, separated from God. We are separated from God. Pagkahimugso na to. Ngayon ka nga, Pastor, wala pa man na siya sala. Yes, wala na siya sala. Pero, na siya old sin nature. Kung mamatay siya, nga wala pa siya kabot sa age of accountability, he is saved. Pero kung nilapas na siya sa age of accountability, na namatay siya, responsible na siya. Manubag na siya. Now, when a person experiences faith alone in Christ alone, the Holy Spirit creates in him a human spirit to which God the Father imputes eternal life. Previously spiritually dead, instantly that person is reborn into the family of God and made alive in Christ. Munang nahimo na ta nga membro sa pamilya sa Diyos. So he is saved, luwas na siya, not on the basis of his own works, but by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Titus 3:5. Now, ang hikita karon sa number 3, saving grace. All of the Trinity has accomplished in redeeming fallen mankind. God the Father authored the salvation plan in eternity past. God the Son executed the plan on the cross. And God the Holy Spirit reveals the plan to individuals. Saving grace removes the condemnation of spiritual death
under which man is born and places him into a permanent relationship with God. So, kining saving grace, gi-remove siya gikan sa condemnation. Gikan sa condemnation of the spiritual death. And then, gi-transfer ta, din hina sa itong permanent relationship with God. So, nana tayo relasyon sa Diyos. Kung saan na may relasyon mo sa Diyos karon, nahimo na nato siyang amahan, o kita, nahimo na taniyang anak, sumalang pa sa John 1:12. Dili na gina mawala, ha? Kanang atong relasyon sa amahan, permanente na gina as father and son, or father and daughter. Wa lagi makabungkag pa niya na. O tungod kay nanatay personal nga relasyon niya, nanatay eternal security. Sigurado na kita nga langit. Mga kaningingan sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Now, salvation, the act of God that delivers a person from eternal condemnation and into eternal life. Those who are saved are rescued from the domain of darkness, that is Satan's fallen kingdom, and transferred to the kingdom of His beloved Son, and that is the Lord Jesus Christ. Colossians 1:13-14. So, balik mo sa kining Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy. According to His mercy, no? By the washing of the regeneration of the renewing by the Holy Spirit. Now, salvation, the act of God that delivers a person from eternal condemnation into eternal life. Those who are saved are rescued from the domain of darkness. And that is Satan's fallen kingdom, no? O mo nang na-transfer na kita sa kingdom of the Lord Jesus Christ. Then, Titus 3:5, ato na kininabasa, then 1 John 5:13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God. Just imagine that, just believing on the name of the Son of God. When you believe on the name of the Son of God, you may know that you have eternal life. Makabaton ka, kinabuhi walay katapusan. That's the gospel. That's the gospel of the Lord Jesus Christ. Tawag nito karon sa logistical grace. Morning atong supply, no? O morning kinahanglan i-break na to ang faith barrier. Kaya sa maguna-una ta nalisod kay ta. Ayaw na ang kalisod kay daya akong Diyos, no? Siya ang mag-supply sa tanan. God supply all life support, protection, and spiritual resources to every believer. Ayaw pagsalig sa imong kusog. Hantog na magsalig ka sa imong kusog, dili nimo makrack ang faith barrier. Magsigi ka dyan o kay stress. No? Kung gusto nimo nga na kay faith race, crack the faith barrier. Ang sawang pag-crack ang faith barrier, stand still. Relax. Just trust the Lord. The blessings of logistical grace extends from God's perfect love and integrity to His own righteousness, residing in all believers, ensuring that they receive divine support regardless of their spiritual capacity. Wala. Dili dependent. Usa mo magunaw na pa mga, siguro basig di mo supply ang Diyos. Mao ba? Makakon ba ang Diyos? Mas misalig pa ta sa ato ang kaugalingon, mas misalig pa ta sa atong gusto. Wata mo salig sa pagka-maayo, pagkagamhanan sa Diyos. Ang doon ay categories din material provisions. Ayaw ka handok nga na. Hantod na dili mo ma-crack ang faith barrier, wala kay kapahulayan. You can only have moment by moment Sabbath or race. Makapahulay lang inyong kalag when you have faith, when you trust God na mag-provide sa imong panginahanglanon. From the moment of salvation, God faithfully supplies everything required for believers to advance in His plan. Dili pwede nga dili siya mag-provide sa imong panginahanglanon. Gusto niya nga mag-grow ka to spiritual maturity. Dili niya i-hinder ang imong panginahanglanon. Ganun i-hinder niya ang imong panginahanglanon. Mong bias, wako kasimba Lord, kaya ko'y pamiliti. Wako kasimba Lord, kaya ko'y pangpanihon to. Muna niya itong bias. Kung ikaw tinuod yun na magapangalagad sa Diyos, nabasa sa Diyos ang imong muna-una,
Okay, nabasa niya yung una-una, naibalo siya kung sa imong panginahanglanon. Kung naibalo siya kung sa imong panginahanglanon, iyan i-provide na. Pero, kung sa imong una-una, nag-una-una ka nga, wala may pugas niya mo to, mamugas ako karon. Hindi ka kasimba. Kaya nga naman, naibalo ang Diyos sa imuha. Nga di ka musimba. Negative ka Diyos. Mamugas ka. Ngita sa kag pagkaon dito, no? Ang langgam, tingalakas langgam. Wala sila nagtanong, wala sila nag-harvest, wala po sila ibudiga. Ngayon, nakikita mamuglanggam na ibudiga. Nga dito, gibutang nila ilang pagkaon. Wala no. Nabuhi lang sila one day at a time. Pagkabuntag sa iyo, lupad na sila, ngitag pagkaon. Buhi na sila na. Pagka hapon siguro, basi gutom-gutom na po sila. Lupad na po na sa mga kahoy, kaon na po na sila. Then tulog pagkagabi. Pagkabuntag, wala na sila nag-reserva. Wala sila nagbutang budiga na kini good for 1 month nga bisang pag kung saan hitabo sa kalibutan kakaon gid ko. Pero ang langgam, why budigahay? Pero himo nga analogy sa Diyos. Tatawang mga langgam sa kahanginan. Wala sila nagtanong, wala sila nag-harvest, wala sila budiga, pero ang Diyos nagpakaon kanila. Unsa pa mo, unsa pa kita nga adunay kadag. Pero ang tao, dili makasalig sa Diyos. Nagsalig sa iyang kusog ang tao. Ang tao nagsalig sa iyang diskarte, nagsalig sa iyang kinabuhi. Nagsalig sa iyang kaalam. God will provide all our needs. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Saad ba na sa Diyos? Ang nagsaad ni tao, kaya ang tao mapakyas, ang tao bakakon. Ang Diyos may nagsaad, dili man bakakon ang Diyos. Dili man ma-failure ang Diyos, o may gahuman ang Diyos. O mo kining gihisgutan na ito ganyan, Matthew 6:26. Ang langgam. O bisan magali ang mga lilios kaumahan. Yang gisgutan din sa Matthew 6:28-29. The lilies of the valleys, kung saan hitabo sa ilaha, matod pa niya, tanawa ang mga lilios kaumahan. Wala sila nagtutuyok para makabaton sila sa nina. Look at the lily of the valleys. Oh, they do not toil, nor do they spin. Wala sila naghago, wala man po sila ingon nga, amuhan ko kay para makasanina ko. Wala sila nagtuyok-tuyok. Pero kita, grabe na itong tuyok-tuyok para makasanina lang. Ano usahin mo, pahibalo ko sa inyo ang akong mga sanina, kasagaran na hinihinatag din siya. Hindi ko ganahan mong palit. Para sa kuha, inak na niya akong sanina. Hindi pa ganyan akong mahurot o suot, ano po yung matag. Hantod na sa akong sapatos. So, ang Diyos nag-provide sa itong Panginoon. Pagkaon, sanina, tanan nga mong butang atong kinahanglanon, i-provide na niya. Saad niya na. Mga lagad lang ka sa Ginoo, siya na ang bahala sa imo. Garantisado na ang iyang mga pulong. Ngayon yung pagkatumanon. Mga nang itawag na ito, logistical grace. Sa spiritual provisions, yes. Nag-provide siya sa inyo o sa man, pulong sa Diyos. Nag-provide siya o pastor teacher. Napay Holy Spirit na magtuloy mo sa pulong sa Diyos para makasabot ka. Wala siya nagabasi sa human IQ. Wala nagkinahanglan sa human IQ. Ang niyang nagkinahanglan na positibo lang ka sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos o pasablong ka na sa pulong sa Diyos. Pero kung hindi ka positibo, bisan pag-bright kay ka, bisan pag-taas ka yung IQ, bisan pag-great philosophers ka, di ka kasabot sa pulong sa Diyos. Tungkol kaya ang policy sa Diyos dahil positive volition. Positive volition. Kung positibo ka na magtuon sa pulong sa Diyos, makasabot kayo. Pero kung hindi ka positibo na magtuon sa pulong sa Diyos, di kayo kasabot. Bisan pa kung sa katasa yung IQ. Malubigan pa ka sa usang mawalay IQ. Ang usang na positibo, mawalay IQ, makasabot pa.
ana ang Diyos. So God gave us the canon of the Scripture, a pastor teacher who are prepared to teach doctrines from the Scriptures, Ephesians 4:11, and then the Holy Spirit who will minister us by teaching the Word of God. Ang pastor teacher, mouthpiece lang siya. Pero ang balang Espiritu mo gimutudlo kanato, guiding us to His will, plan, and purpose, and to lead us through towards spiritual maturity. John 14:26, isang ng Galatians 5:18. And then a local church like this, no? Natay kami simbahanan, ang requirements ng sa Ginoo, 2 or 3 lang. We are not deceived by numbers. Ang isgutan sa pulong sa Diyos, 2 or 3 gathered together in my name, I am in their midst. So di ay, ang point di ay, ang simba di ay, wala kinahanglan og daghan. Ang simba, kung may usan na nga positibo nga maminaw sa pulong sa Diyos, pwede na nga siya, akong tunduan. One-on-one ni. That's worship. Positibo siya sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, tugluan na po siya, ang Diyos na sa ilang taliwala. That's why kanang uban nga magingon nga, adik ka magkasugod og simbahan kaya mapatay tao. No. Start with your wife. Start with your son. Start with your family. Nagsimba lang sa Diyos niya na kung nasabtan niyo ang prinsipyo. Pero kung wala niyo masabtan ang prinsipyo, kinahanglan tag-building, kinahanglan tag-kuan, no. Huwag kang kinahanglan building. God will provide later. Basta pastor teacher lang yung basa. Protection. Wala magkakuha sa atong kinabuhi na dili ka mabuton sa Diyos. Ang Diyos ang nagabuot sa atong kinabuhi. Mao naging ni sa Job 5:26, you will come to the grave and fall by your like the stacking of bread in its season. Ayaw kahadlok imong kinabuhi. Wala magkakuha sa atong kinabuhi. Bukan tagulo ay pagtuanan. Kung buhaw na kita sa Ginoo, bisan magnara ta sa atong balay o nata sa ospital, kuha ginang atong kinabuhi. Salig ta niya na o dapat makadawat ta sa atong kamatayon. Di ka kadawat sa imong kamatayon, magkirig-kirig ka, magkisik-kisik ka. Pero kung makadawat ka sa imong kamatayon, yes God, kuha na ko na imong sang rasa, alaw na. Sige, magkanamanam na kag hangad. Lord, hapit na gyud. 12:30 na, 12:35 na, hangad ka. Until wala na binawa. God, okay, naanak ko sa imong katubangan. That's it. Ganun kahalukan na ito na. We don't need to live sa gitawag na ito pagkahadlok. Kung nagkahadlok ta, nabitik ka sa itong kaway. Wala makakuha sa itong kinabuhi kung hindi itubot sa Diyos. So do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you. For I am your God, I will strengthen you, surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Abisa man sa Psalms 91, 1-16, kung yung pagkapasawang ka na. Nawagita ka sa super grace, akin ito sa gadget, no? Super grace, nag-isip ka siya sa spiritual maturity. Katong sa ka magtutong, itungtong na sa spiritual self-esteem. The mature status attained by the believer who is grace-oriented to the maximum, who appropriates and utilizes all of God's grace provisions for life on earth. Muling magtutong na nagtulo sa grasya. Mabita ng inong Apostle Pablo, grow in grace. Sadyang nag-grow in grace ka, di na ka manghilabot sa uban, nag-grow in grace ka, nagkinabuhi na ka nga relax, wala na kayo pagduwa-duwa sa Diyos, sadyang nagtubo na ka sa grasya, o na ka ng faith restraint na ka, grace-oriented na ka, bisa kung saan makita mo din sa gawas, dili na ka basta-basta matintal, grace-oriented, di na ka masuko, no? Morning, itawag dirig, super grace na magtotoo. Who appropriates and utilizes all of God's grace provisions for life on earth. Grace-oriented ka, di na ka mahadlok sa mong kaunong lukma, di na ka mahadlok, wag kayo pangbayad o tuition. Grace-oriented na ka, mahidalo ka, grasyoso ang Diyos. Dili siya magkulang sa aking kinabuhi. Ganong magkinabuhi ko sa kahadlok, na Diyos. Gamhanan ang Diyos.
Maluluyo ng Diyos. Mag-provide ang Diyos. Munang grace-oriented. As a believer grows in Bible doctrine, he eventually breaks through the maturity barrier and reaches super grace status. Doctrine has built tremendous capacity in his own. So tungod sa mga doktrina na nasa iyang kalag, nasa iyang capacity to deal with any problems of life. Atong ito doon, higlinda ka kanina, tanawa rin ang mga Israelites, kung sa gibuhat sa Diyos, gikuha na sila sa slavery sa Egypt, o sa kamilagro sa Diyos, nagbuhat siya og 10 plagues. Sa nakagawas na sila, adto na sila sa, nagatubang na sila sa Red Sea, gigukod sila sa mga sundalo ni Paraon, o sa gibuhat sa Diyos, gigamit lang ang sungkod ng Moses. Siwa ang dagat. Sunod. Agi sila dito, pagtabok nila dito, ng sunod ng mga sundalo, balik ang tubig. Patay ang mga sundalo ni Paraon. Sila, lingkawa sila. Pagkadakot ng milagro ni Adto, pag-abot sa panahon dito sa wilderness, nakulangan lang sila tubig, nagbagot-bot na sila. Moses, pag yung minimodiri sa kauhaw, tanawa rin na, wala nila makita ang dakong grasya sa Diyos. Ang Diyos makabuhat sa isang utang, ang Diyos may kang Moses na yung sungkod, itula, ikuha na, do la sa bato. Magdawas ng mga tubig yan. Tanawa ang provision sa Ginoo na, di lang ka magbagulbul. Saling lang ka sa iyahan. No? Dili ka manindog sa mga Israelites. They are failures. So they master the protocol, the procedure, or the system how to serve God in the feeling of the Holy Spirit. Ang super grace-oriented nga tao o super grace, master niya ang protocol. Protocol is procedure, system, master niya na. Naibalo siya nga kung magkasala siya, 1 John 1:9 siya. Okay, ibalo siya nga sadang nag-1 John 1:9 na siya, binpil na siya sa tubangon sa Diyos. License na po niya na ang makapangalagad siya. In fellowship with God na po siya, filled with the Holy Spirit na po siya. So he mastered the protocol, the procedure, or the system, how to serve God in the feeling of the Holy Spirit, experientially sanctified and in fellowship with God, in which their production or service are acceptable in God's standard, and that is divine good, rewardable, and with surpassing blessings in eternity. So, na lang gamay ha? God is glorified to the maximum because of the working power of the Holy Spirit inside us. Ang atong pagpangalagad sa Diyos is not because of us. Dili tungod na to. Kaya sa'yo, make sure tag-effort. But because of the power of the Holy Spirit inside us. And not because of our human effort or good work. Kasi maghunahunatan nga magbuhat ng mayo. Ang tao, bilib ni noon sa tuwa. Now, nakadawat patagante kaning bilib ng tao sa tuwa. These are all the fruit of the Spirit and the power of Bible doctrine in our soul. When we are in fellowship with God and yield to His will, He is glorified. Ang paghimaya sa Diyos, dili pinagi sa atong kaugalingong pagbuhat og maayo. Ang paghimaya sa Diyos, stay in fellowship with God. When you are clean, stay in fellowship with God. And when you are filled with the Holy Spirit, and you follow His will, wala na yung makapahimaya sa Diyos. Sa inyo hagaron, sa inyo gibuhat, ang lingkod mo diha, naminaw mo sa pulong sa Diyos. If you are clean, if you are in fellowship with God, if you are filled with the Holy Spirit, focus mo ang kapaminaw sa pulong sa Diyos. God, mo niya akong trabaho karon, maminaw ko sa pulong sa Diyos. Magsimba ko kanimo, magtuon ko sa imong pulong. God is glorified. Wala human effort, wala human power ang itinanglan sa pagmamay sa Diyos. The only license to serve God is that when we are clean in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. When we yield to the Holy Spirit's guidance, God is glorified to the maximum. The super grace hero has a dynamic, invisible impact upon his personal surroundings, missions, or international mission field. Kinong greater grace or ultra super grace, paluwap lang siya sa super grace. Meaning,
ning tubo ka nga tos pagkahampong, pero kining gitawag greater grace or ultra super grace, murag labaw lang siya gamay sa super grace. Nga naman, sabihan adunay mga pagsulay sa akong kinabuhi. Mo ning super grace. Ultra super grace nga. Okay ra ni. Unsa man yung pagsulayan ni? Bugas lang. Grabe na po no. Di ta kapasar sa bugas. Christian lang. Di ta kapasar sa Christian. Grabe na po no. Kinahanglan kapasar ka nining tanan. Mobot ka sa ultra super grace. Bisan pag mobot ng panahon nga God, tahaw na akong kinabuhi. Okay ra Ginoo. Okay ra. Wala problema. God, tahaw na nimo akong kinabuhi. Okay. That's ultra super grace. There is no question, there is no complaint, there is no regret sa inyong kinabuhi. Di sa pag-usang nito mo sa kalibutan, wala kay complaint. Morning, sa Christian Suffering, mabasa ninyo nino. Time will come na mo time, basahan nyo sa Christian Suffering. And that is ultra super grace. Meaning, niabot ka sa super grace, ug na momentum testing sa imong kinabuhi, ang tanang momentum testing sa imong kinabuhi, okay ra. Munang nung ka, all things work together for good, and everything give thanks, for this is the will of God. Bisan man akong kinabuhi kuhaon, everything give thanks. This is the will of God. In heaven, the fantastic dividends of super grace and ultra super grace are bundled into still greater rewards, called surpassing riches, which will glorify the Lord to the maximum throughout all eternity. Ephesians 2:7. So spiritual blessings are the inherent reward of virtue directed toward God. So muna, naka-spiritual blessings, so ang may tabo niya na napaka-reward in eternity. Naka-temporal blessings, naka-blessings in time, para na masustain ang imong pagpangalagad sa Diyos. Ay, pag to, gani ka kapangalagad sa Diyos, kaya nakay-kulang. No? Kung positibo ka ng mangalagad sa Diyos, God will provide everything. Wagi po, kulangan sa Ginoo niya na. Positibo man ka. Pero kung sige kag duha-duha, permanente di kang absent. Bisag na ka, mo yung baka nga, wa man ko. Bisag na kay pamiliti, mo kag wa kay pamiliti. Pero kung positibo ka, bisag wa ka, may kaangwag tubig ko, kabot yung ka ba? So blessings may association or flow to family, friends, and associates as God prospers the super grace believer. Through the blessings, those in His periphery. Then, historical impact, may mo kang impact, dili lang sa imong community, dili lang sa imong city, dili lang sa imong nation, kundi pwede pa sa international impact. So, understanding suffering demands intensified application of Bible doctrine, accelerating spiritual growth, and increasing the believer's appreciation of the Lord. So, dahil grace, actually, na-take up na ito ni Gamay na, the final and highest form of blessings for mature believers in time. So, sadyang magatubang kita sa kamatayon, o sadyang nagatubo kita sa grasya, bisan man, kuhaw ng atong kinabuhi, wala kita'y complain. Wala kita'y regret. Wapag kita'y kahadlok. No? No? Kung nagkahadlok ka, dying grace na? No. Dying grace ka nang namatay kang wakay kahadlok. A divine production that allows them to experience extraordinary blessings and happiness while dying. Na siguro panahon nga makuratan yung kagot para ng mga aksidente, pero makarecover ka. The sovereignty of God decides the time. Ang Diyos ang nag-decide sa time, sa manner, o sa place. Ako ganun, okay balubasa ka po sa Ginoo. No? Sa dagat ba ka? Sa kahanginan ba ka? Sa kalasangan ba ka? Okay ba? But God knows the time, the manner, and place of physical death, with the exceptions of the rapture. Those na kung ma-rapture na karon, hindi tayo magiging kamatayon. So every believer is provided his very own death-shadowed body, the dying place, the final experience on earth before departing to be with the Lord. So ang dying grace, mga pag-transfer ninyo, nining kalibutan, ngadto sa eternity. So upon entering the valley of the shadow of death, Psalms 23:4, the spiritually matured believer transitions from living grace to dying grace. Muna na, nanalagad ka sa Ginoo, and then transition period, mura lang nag-ana siya, transition period, gikan sa living grace ngadto sa dying grace.
You transfer from time to eternity. Kaya huwag man mamatay ang atong kalag. Yung bulag lang ang atong kalag, yung bulag lang ang atong kalag sa ato ang lawas. Pero ang atong kalag, wala mamatay. Yan to lang sa Ginoo. Nga nandito dapat mahadlok sa kamatay. Okay? Atong kalag di mo dahil matay, no? No. So the Bible doctrine in His soul which comforted and encouraged in the living phase becomes a source of comfort and encouragement in the dying phase. Whether the journey lasts a year or an instant, and no matter how painful or dangerous the circumstances, the dead shall body for the matching believer is one of inner peace and confidence. Job 5:22-26. This is my prayer. No? Huwag niya kong prayer nga ang unta ang matagusa ka nato sa diyang magkatubang das kamatayon, dili ta magkahadlok. Dapat relax lang ta. God is in control. Siya ang hibalo sa atong kinabuhi. Dili po ta dapat mag-bargain pa. Mag-bargain pa kag 1 day o one year. Bargain pa kag 1 year. Sa piring man sa kalibutan, dito. Lunon kalito yung tanan. No bargain. God, kung hawa na kanino, it's okay. No? Mag-bargain ka, mag-handlo ka na. He looks back on his life with no regrets and joyfully anticipates meeting his Savior face to face. Mo na itong ginabuhi. Sa inyo ka, makita na ninyo ang inyong gipaabot nga Ginoo sa naong of naong. So after he crosses the golden bridge into heaven, the impact of his life and his death sends an invisible salute from the grave, helping those still living to put death into its proper perspective and recognize the victory of our Lord. Imagine that, daghang mga taong magtanaw sa imo, kanindot ako siyang ginabuhi, kanindot sa kinabuhing Inok. Ako karon magbasa ko Bible, pagbihan is kinabuhing Inok, no? He walked with God. Nagkinabuhi siya na nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Tungod sa iyang pagkinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos, wala siya muagig kamatayon, igo siya gisakwat lang siya o niadto siya sa Diyos. Kita po, di na sa rapture, kung mabutan tag-rapture, sakwatong punta. Sama kay Enoch. Pero magbasa ka sa uban, si Abraham, namatay si Abraham, samtang naghulat siya sa kamatayon, he was very satisfied. Imagine that, he was very satisfied. Kung sabot na na. Very contented. Lord, kung ano ko nimo, okay. Naghulat ko. So, mahulog ka nga testimonyo sa mga tao na nabilin pa sa yuta, nga sama rin nga nagsulti ka nga, nagsulti ka sa ilahan nga, kamupod. Sa diyang magkinabuhi mo, pag kinabuhi mo para sa Ginoo, o mabot ng kamatayon, that's victory. Sige ba tayo sultihan na, Philippians 1:21, no? For to live is Christ, and to die is gain. And then last, surpassing grace, the special blessings and decorations awarded to the spiritually matured believer in eternity. For the one who appropriates maximum blessings on earth and holds the high ground of spiritual maturity, God reserves the surpassing riches of His grace. Surpassing grace, nag-iskot nito sa eternity. O kung sa ang pagtubo sa yuta, maupo na ang inyong madawat dito sa eternity. The surpassing riches of God's grace, dito ta, ini, magkita sa eternity. O just remember, dili na dito mawala pa sa inyo. O unsang mong pagkinabuhi sa yuta, nga nagkinabuhi ka, nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos, faithful kang nagapangalagad sa iya hantong sa imong kamatayon, dito madawat nimo ang kanti nga dili na gyud mobiya panganak kanimo. Blessings in eternity. Muna kita surpassing grace sa Ephesians 2:7. So that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace. Kining word, so that in the ages to come. Nag-isip kayo siya matungkol sa umalabot mga panahon. Kung sa manang umalabot nga panahon, dito niya sa after sa Limas Judgment, and then iyan makita ka na to, He might show the surpassing riches of His grace and kindness towards us
in Christ Jesus. Ephesians 2:7. Okay, dinhinan sa tama ng atong pagtuon o magampo na. Amahan ng mga Diyos, niningatak na sa kabuntagon maghahatag kami. Salamat, pagdayo, pagdimaya, anak kanino. Salamat sa inyong grasya, sa inyong gugma, sa inyong kaya, sa kadato, sa inyong grasya, Father God. Pinaulit ako ang tanong pagpasalamat, pagdayo, pagdimaya, anak kanino. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.